Ito, kita ba niyo ito? Si Robin Padilla po at saka si Amy Marcos. Na laging kasama ni Vice President Sara Duterte. Alam niyo, baka sabihin niyo, yan ngayon, kung kasama ni Sara si Robin Padilla at saka si Amy Marcos. O sige, kung ganyan lang yung katwiran, pero ito naman po ang ibig sabihin niya. Ito pong dalawang ito, kasama sa Senador Judge ngayon at sa pagdating ng 20 Congress. Bakit sila tinawag na judge? Sila yung didinig sa impeachment court or sila po yung judge ng impeachment court sa article of impeachment against Sara Duterte. Diba? Yun po yung punto dun. Doon sa mga matatalino, alam nila kung anong ibig sabihin ng punto sinasabi natin. Dapat ba, hindi ba dapat, huwag ganyan masyadong bulgar? Saka nakakita na judge ka, pero ang lagi mong kasama ay yung akusado. Paano ka magiging neutral? Paano pagkakatiwalaan at paano magkakaroon ng kredibilidad ang inyong desisyon at boto pagdating ng after ng trial at magbutuhan sa kasong article of impeachment ni Sara Duterte? May tuturing natin at tinuturing ko po na ito ay sobrang brutal, sobrang garapal, sobrang nakakatismaya, at sobra din po na parang wala nang kahihiyan at wala na hong pakialam sa tao ang dalawang senador na ito. Isama na natin si Bato. Si Bato hindi masyadong dumidikit kay Sara Duterte sa mga events dito at sa abroad. Itong dalawang ito laging nakabuntot. Parang alalay ni Sara Duterte itong si Padilla at si Amy. Parang security ni Amy si Padilla, parang namang make-up artist ni Vice President si Amy. Kasi ganyan po ang kalapit ang mga make-up artist at saka bodyguard. Lagi nakadikit, laging kasama. Samantalang judge sila sa gagawing trial. Yan po yung pagpapakita, hindi pwedeng i-deny. Kitang-kita sa Dahig, sa Netherlands, sa Malaysia, o dito sa Pilipinas, anumang events na nandun ang pangalawang Pangulo, madalas kasama yung dalawa. Dapat para po may kaunting delikadesa, may kaunting kredibilidad, o may kaunting kahihiyan, dapat Senador Judge na po kayo, maging maingat naman kayo. Alam naman namin alam na ho ng taong bayan kung anong inyong boto dyan Alam naman namin na talagang ang gusto nyo acquittal. Gusto nyo wala kayong pakialam sa magiging testigo at dokumento dahil kayong dalawa, pareho kayong maka-Duterte. Hindi naman naniniwala ang mga tao, hindi naman magiging himala ang inyong magiging pagboto. Pero huwag naman masyadong garapal. Alam ng mamamayan na kayo ang magsasalba kay Sara Duterte sa trial. After na trial, ang inyong boto, acquittal. Ngayon pa lang alam na yan. Pero ganyan na nga yung inyong desisyon, wala pa yung ebidensya, wala pa yung trial, nag-decide na kayo. Huwag naman yung ipakita ng garapalan. Huwag niyong kalimutan, hindi si Sara Duterte ang nagpapasweldo sa inyo. Hindi si Sara Duterte ang nagpapakain sa inyo o nagbibigay sa inyo ng lahat ng pangailangan ng inyong opisina. Pera ng bayan, buwis ng bayan, taong bayan, pro o anti Sara Duterte, pro o anti Marcos. Yan ang pinanggagalingan ng pera ng government official na kanilang gastusin, sweldo, allowance at iba pa. Yun po yun So again, baka naman pwede na ipakita naman nyo kung minatitira pa kayong kahihiyan, minatitira pa kayong delikadesa, minakikita pa kayong pagmamahal sa mamamayang Pilipinong naniniwala sa due process, naniniwala na dapat maging neutral ang Senador Judge na katulad nyo, Padilla at Amy Marcos. Nako, Sir Makabe, sa pinapakita po nitong dalawang senador na ito na magiging judge sa impeachment trial ni Sara Duterte, ay nakikita po natin na handang-handa po silang i-acquit talaga itong si Sara Duterte. Si Amy Marcos po, kung noon ay made in Malacanang, ngayon po ay mayordoma na ni Sara. Tama po kayo, parang kung hindi lang po hindi lang po
makeup artist ang dating ni Amy Marcos kung hindi po para itong mayordoma o personal yaya. At para po itong alam niyo parang tuta na mayroong leash, yung may tali sa leeg. Parang ganun po ang ganap ni Amy Marcos sa istorya ng buhay niya ngayon. Kung ito isa sa pelikula, para po itong personal yaya. Ito matatawag nating super yaya ni Sarah. Kasi nga po, sabi nga ni Sarah, parang hawak niya sa leg itong si Amy, parang kanyang hostage. Kasi, mukhang si Amy po ang kukuligligin itong si Sara Duterte para maibalik ang kanyang ama dito sa Pilipinas. Kaya pala itong si Amy Marcos pagkatapos ng eleksyon ay pumunta po doon sa The Hague at pinuntahan si Kaufman. Ito pa nga po ang isang katakataka, nabanggit natin si Kaufman. Ngayon po ay 3 buwan na doon po sa The Hague itong si Digong. 3 buwan na. So ang isang buwan daw po ay 140 million. Buwan-buwan 140 million ang binabayad kay Kaufman. So ibig sabihin, kumita na si Kaufman ng 420 million sa mga Duterte. Ngayon, tatakbo na sa pang-4 na buwan. Napakalaking halaga po niyan. San kaya kumukuha ng ganyang kalaking halaga ang mga Duterte? 560 million yan pag nag 4 months. Napakalaking halaga. Sus Mario Joseph, 140 million, 700 million. Kapag po yan tumakbo pa ng ika-5 buwan. Sang kamay ng mga kurakot na politiko nila nakukuha ang ganito kalaking pera? Kung maalala po ninyo, hindi na po tinuloy ni Sara Duterte ang pag-request ng financial support sa ICC. Bakit? Kasi nga po, bubulat-latin ang kanilang mga personal bank account ni Digong, ng mga anak at ng mga asawa. Di ba hindi nila tinuloy kasi nga natakot siguro na baka makitang hindi ka nais-nais ang ICC at baka ito pa maging ebidensya pa laban kay Digong. At baka maging hudyat din ito para i-freeze ang kanilang mga asset ng AMLA. Diba? Kaya po, talagang itong si Amy, bukod sa tingin ko'y suporta na moral support dito sa mga Duterte, baka meron din po itong naibibigay na financial support. Dahil kailangan ng mga Duterte ng financial support ngayon. Ngayon, punta naman tayo dito kay Robin Padilla. Alam nyo kay Robin, di naman ako magtaka kung ganon ang kanyang maging kaisipan, di ba? Na para siyang nagiging tuta, para siyang nagiging aso na sabik sa buto ng mga Duterte. Kasi nga po, ex-convict to. Ano ba asahan sa ex-convict? Wala naman to pinag-aralan. Bigla na lang tong naging politiko. Sumama-sama lang kay Digong, biglang naging politiko na. Bigla nang nakaisip na maging public servant. Parang si Jimmy Bondoc saka si Philip Salvador. Diba bigla na lang lumitaw tapos biglang gusto ko magsilbi, gusto ko maging senador, gusto ko makatulong sa mga Pilipino, pero ang kanilang pinaglilingkuran ay walang iba kung hindi si Digong. Wala silang ibang iniisip na suportahan kung hindi si Digong, hindi ang taong bayan. Diba? Kaya tama yung sinabi ni Sir Mike, super alalay etong si Amy Marcos at etong si Robin Padilla ng mga Duterte. Hindi naman siguro masama na paminsan-minsan ipakita nyo na kayo ay neutral kaysa madalas at palaging nakikita kayo ay bias na wala pa ang labanan, nagdesisyon na kayo by body language o mga statement. Alam naman namin, di ba sabi ni Duterte, ni Robin Padilla, pag kahit sunugin siya, amoy Duterte siya. Sabi naman ni Amy, kahit mag-isa siya, Duterte siya.
O, alam na natin, para sa inyo tapos na itong trial. Wala na kayong pakialam sa ebidensya, wala kayong pakialam sa testigo. Pero naman yung brutal, garapal na pagbuntot nyo na parang bodyguard at makeup artist ni Sara Duterte, hindi po yan karapat-dapat sa senador-elect at senador na pinapasweldo ng mamamayang Pilipino. Yan po yung aking opinion at observation. Huwag kayong magagalit. Gumagalit yung mga taga-suporta nyo sa aking sinasabi kasi pare-parehas kayo. Hindi nyo pinapahalagahan siguro ang perang galing sa buwis ng mamamayang Pilipino na ginagastos nila. Ako alam ko yan. Dahil lahat ng government official, elected, appointed, career official at kawal ng pamahalaan, pera ng bayan ang ginagastos sa kanila. Kaya may karapatan magtanong, mag-obserba, magbigay ng komentary, analysis at opinion ang kahit sino. Lalo na ang channel na ito at ang inyong lingkod. Kasi ako'y traditional media, political vlogger, alam ko yung kanilang obligasyon, pero baka nakakalimutan nila. Kaya tanong lang ito, totoo ba na Robin Padilla, bodyguard ka ng pangalawang Pangulo? Totoo ba Amy Marcos na ikaw yung make-up artist na rin ng pangalawang Pangulo? Lagi kayo nakabuntot sa kanya, samantalang sila ay akusado sa betrayal of public trust. Paglabag sa mga batas, lalo na ang saligang batas, graft and corruption umano, pagmumura, pagtatago ng di umano'y malalaking mga pera sa bangko, at panunuhol sa mga government officials sa Department of Education, napakalala po ng paratang, akusasyon, testigo at dokumento na nakapaloob sa article of impeachment. Hindi po yan fake news yan. Ang magsasabing fake news, hindi nakakaintindi ng sitwasyon. Ang magsasabing fake itong aking sinasabi kasi kaalyado lang kayo ng inyong pinagtatanggol na katulad ni Sara Duterte, subject for trial, impeachable official bilang pangalawa sa pinakamataas na opisyal ng bansa ito. Ayun po yun. Please like, share, subscribe, and follow sa ating mga channel. Manatiling magtiwala, mag-abang, magsubaybay, huwag magsasawa. Dahil pag pinagsawaan natin ang kaganapan sa ating bansa, baka malingat kayo. Magtagumpay na mo sa mga elemento at makasarili, mahirap yun. Huwag natin papayagang magtagumpay ang makasarili, makapili, dahil punong-puno sila ng paghihiganti. Ngayon pa lang ho, yung kailang mga followers, lagi nagbabantat, nagsasabi, ang mga makamarcos at maka-administration, 3 taon na lang. Para bang ang feeling, pagka nanalo yung kanilang kandidato, sila na yung hari-hari, kanila na ang gobyerno. Yung kapal ng mukha nyo. Ang gobyerno ay sa mamamayang Pilipino. Hindi sa Marcos, hindi sa mga Duterte. Kahit na sino ang maging presidente ng ating bansa, ang presidente ay trabahante lang. Hindi siya ang may-ari ng gobyerno. Ang kanilang mga followers at mga taga-suporta, hindi rin sila ang may-ari ng gobyerno. Maaring bahagi lang. Diba? Kaya yung nagsasabing pag nanalo at nakabalik ng mga Duterte, magtago na daw yung mga naging kalaban. Yan ang madilim na inyong pangarap, madilim na inyong paghihigante na kailanman dapat hindi magtagumpay dahil labag sa batas ang pagbabanta. Wala na po talagang integridad at kredibilidad ang pagiging senator judge na itong dalawang senador na ito na si Amy at si Robin. Actually, pati si Bato at si Bongo naman wala din dahil talagang ito yung mga tuta din ni Sara. Pero dito po sa nakikita natin na ginagawang pagsunod-sunod ni Robin at ni Amy, ano po talaga grabe, no? Alam niyo yung ngayon lang tayo nakakita ng ganyang mga politiko, ganyang mga personalidad na handang-handa po maging tuta, maging asong sunod-sunuran para lamang po sa kanilang pagtanaw ng utang na loob. Kahit mali, kakampihan nila. Kahit hindi na tama ang mga ginagawa, kukonsintihin nila. Dahil po ito'y kanilang kaalyado. Wala silang paki sa sasabihin ng taong bayan. Wala silang paki. Bakit? Sumasahod sila kahit anong sabihin ninyo. Kahit anong sabihin natin. Kahit anong pagbubunga nga natin. Ang importante, di ba, sumasahod sila at ang importante, nakakapagbayad sila ng utang na loob kay Digong. Yun ang yun talaga po ang pinaka-goal naman ni Digong sa parte na ito
sa sitwasyon na ito, nagtagumpay si Digong sa kanyang plano. Hindi siya nagkamali na gawin niyang tutang senador itong si Robin Padilla. Dahil ito na yun, success na success ang pagiging senador ni Robin. 'Di ba? Kasi katulad niyan, kung meron nga namang dumating na mga kaso from ICC or meron man dumating na impeachment complaint laban sa pagnanakaw ni Sara Duterte, merong Robin Padilla na sigurado nang hindi po magiging kalaban ni Sara Duterte at kakampihan pa si Sara Duterte through thick and thin, at kay magnakaw o mandarambong si Sara ay talaga pong susuportahan nito si Sara. 'Di ba? Kaya tama, galing ano, talagang totoo, magaling po talaga si Digong. Talagang maayos ang kanyang kumbaga pag-iisip pagdating po sa mga paghahanda para sa hindi sila maparusahan sa kanilang mga nagawang kamalian, pagnanakaw, pandarambong, at pambabastos sa batas at kumbaga yung kanilang paggamit sa sobra-sobrang kapangyarihan. Meron pong isang engot-engot na senador na tatahol para sa kanila, kasi hindi po sila ang tatahol si Robin po ang patatahulin nila, ang kanilang magiging personal attack dog. Kaya alam niyo, galing, mahusay talaga si Digong, basta sa katarantaduan at kagaguan, number 1 talaga, the best talaga si Digong. Kaya hindi na po ako magtaka kung mahal na mahal po talaga siya ng mga DDS, DD-list, DD-EBS, DD-shit. Kasi nga po, talagang magaling. No doubt about it, talagang si Digong po, pagdating po sa kung paano po malulusutan ang mga krimen na kanyang ginagawa at kumbaga pati ang damay na pati ang kanyang mga anak, diyan po magaling si Digong. Kaya siguro mahal na mahal siya ng mga bulag na mga didilis. Yun nga lang, ang hindi niya mauuto at hindi niya mamamanipula ay ang mga ICC lawyer. Yun lang. Buti na lang talaga may ICC, no? Kasi tingin ko kung dito sa Pilipinas kuwang-kuha ni Digong kasi yung mga kabubuhan ng mga kababayan natin, ng mga didilis, DD-EBS, DD-shit. 'Di ba? Kaya nga po hindi na tayo magtataka kung ang isang Amy Marcos po na kapatid ng ating presidenteng Bongbong Marcos ay maging bulag din ng kanyang kumbaga mata sa katotohanan at kikilingan at kakampihan po ang mga masasamang tao, 'di ba? Diyan po siya diyan po siya magaling si Digong. Kaya talagang kahit na hayag na may ginagawang mali, may ginagawang katarantaduan si Digong, talagang yung mga tao po, no, ibang klase ang kanilang pagtingin talaga kay Digong, bulag na bulag. Kahit na sinabi na nga ni Robin Padilla, inamin na ni Robin na binaon ni Digong sa utang ang Davao City, at maliwanag naman ang kanyang pagkakabuking kay Digong, hindi pa rin po yung nakikita ng ating mga kababayan. Ganun po kasarado ang kanilang puso at isipan para kay Digong. Digong lang malakas, pero sa ICC hindi malakas. Happy 100 days sa ICC, Digong. Diyan ka lang, okay lang kami dito. Yung mga bobong DDS, huwag ka mag-alala, bobo pa din sila. So yun lamang po, maraming salamat sa pagsama nyo sa vlog ko na ito. Thank you Sir Mike Abe sa iyong bidyong matindi na aking nireaksyonan na MA Pinoy TV at Mike Abe Opinions po dito sa YouTube. Ingat po kayo, nasa mang panig kayo ng mundo. Momo chup chup, love you, God bless us all Pilipinas. God first, salamat po.